Okay? So, mapapansin po natin, kaya pag nag-define po tayo, gumagamit tayo minsan ng more than one dictionary to ensure dun sa definition po natin. So, doon po sa Psalms chapter 35 verse 17, ito po yung panalangin ni David. At sabi niya, save my precious life from idols. Yung pong precious life po, it is one word which is yahir, meaning only or darling or some, at iba pa, was translated monogenes. So, translate po siya ng monogenes without the hint of being born. So, it means that is only as unique. So, kaya po mahalaga na pag-aralan po natin, pag tinignan po natin yung tinatawag na definition, lalo na po sa etymology, titignan po natin yung history kung paano ito ginamit sa Biblia. Kagaya po sa Hebrew chapter 11 verse 17, kung saan sinabi na si Abraham, na si Isaac ay the only son of Abraham. It is not true because meron po natin po si Ismael. At mayroon pa siyang ibang mga anak kay doon sa kanyang kalimutan ko ng bakaran. Meron pa siyang napangasawa, makamatay ng kanyang asawa, di ba? So hindi lamang ibig sabihin po, si Isaac ang kanyang unique son. Okay? Etymology may reflect the meaning of a word, but overemphasizing it often leads to fallacious exegesis. Pangunahin po yung the word ecclesia. Normally po, pag pinag-aralan po yung ecclesia, lagi po natin narinig at ito po yung retrace back nila, sabi po, from the word ek, the preposition ek meaning to out of or from, plus kaleo. Kaleo literally means I call, but it is translated to call. Thus the word ecclesia means the called out body. And it is often linked dun sa Acts chapter 26 verse 18 and Colossians chapter 1 verse 13 ako sa sinabi na kayo ay itinawag mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan o mula sa karya ng kadiliman papunta sa kaliwanagan. Yun po yung binabanggit sa Acts 26 verse 18 at Colossians 1 verse 13. So bali, this etymologizing diminishes the significant picture expressed by the word ecclesia, which is harmony and unity. Kaya nga kung babasahin po natin yung Psalms chapter 26, verse 5. Ganito po ang pagkakabanggit sa Psalms. Para po masigit na maintindihan sa Psalms chapter 25 at 26 verse 5. Nasabi ko ay ganito. Psalms 26. I hate the congregations of the evil doers. Oh, I hate the congregation of the evil doers. Kung ecclesia means the called out, isang kaya tinawag ito mga evil doers. Tinawag sila sa kaliwanagan, papunta sa kaliliman. That's not the point. So ecclesia just means assembly, meeting, or gathering. Kaya nga pagdating po sa religious context, ito po ay tinatranslate po ng salitang congregation or church. Although church is not the direct equivalent of the word ecclesia sa wikang Ingles. So, ito po ay pinatunayan po ng Greek English lexicon of the New Testament based on semantic terms. Sabi po niya ay ganito. Though some persons have tried to see the term ecclesia a more or less literal meaning of both at once, this type of etymologizing is not warranted either by the meaning of ecclesia in the New Testament times or even by its earlier uses. So, laking po, pag pinag-aralan po, kapag pinokus po natin sa pag-aaral ng iglesia, yung tinatawag na etymology ng word, so namilis po natin yung maraming pictures ng the word ecclesia. Particular po yung harmony and unity within the assembly. Okay? So, overstating etymology may limit a word to one meaning. Ito po yung pangunahing problema po sa pagtatalo po sa pagdating po sa MTR. No, yung salitang apuluo, kasi sabi po ng mga proponent ng MTR,
Sabi po nila, sa apuluan niya is excluding daw po yung divorce. Hindi kasama raw po yun. Ang ibig sabihin ng apulo is sent away. Hindi raw divorce. That is wrong. No? Overstating etymology may limit a word to one meaning, but some words have semantic range. Pag sinabi po natin semantic range, ito po yung kahulugan ng isang salita. Halimbawa po yung salitang bato. Ano ang semantic range ng bato? Yung bato po ay maaari yung isang mga bagay na matigas na nakikita natin sa lupa. Maaari yung bato ay bahagi ng katawan ng tao. Maaari yung bato ay maging isang droga. So yung tinatawag pong semantic range. Isang word pero marami pong salita. No? But some words have semantic range. More than one meaning. Understanding the word's range, semantic range brings awareness of its richness and flexibility beyond its literal meaning. Halimbawa po yung salitang pneuma. Ito po ay from the word pneo, literally means that is breath. But it is translated, used in the scriptures as life, wind, breath, spirit, disposition, but mostly translated spirit. No? Kaya nga pag pinag-aralan po natin biho, nakita po natin spirit, ano ba sa wikang Grego, ito ay pneuma. So pag-aaralan natin, is the spirit the right context of the right translation? Baka hindi kaya maaaring disposition o maaaring life o maaaring breath or wind. Okay? So, yan po yung ginamit po dito sa John 3:8. Ang sabi mo, the wind blows where it wishes. So it is with everyone who is born of the Spirit. So, ito po yung may kinalaman po dun sa mga sinilang luyo. Hangin anya ay umiiib, ay umiiib kung saan niya ibig. So, gayon din naman anya, yung mo yung mga sinilang sa Espiritu. Yung po salitang wind at yung salitang spirit came from the same word, pneuma. Okay? So, dun sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, this American Standard Version, ginamit mo yung whom the Lord Jesus shall slay with the breath of His mouth. Pero po this American Standard Version, so, mababasa po natin spirit of His mouth. Pag nabasa po natin yung spirit minsan, nagkakaroon po tayo ng confusion. Diba? So, nagkakaroon tayo ng confusion ba? So, knowing the right word and the character of the word, that a word may have a semantic range or more than one meaning, will give us understanding and awareness of its richness and flexibility beyond its literal meaning or beyond its etymological meaning. An extreme of etymological fallacy is dismissing the word semantic range. So, nililimit po natin yung ating kahulugan doon sa tinatawag na etymological meaning or literal meaning and restricting the word to its etymological meaning of affecting passages distortion, affecting passages distorting and leading to flawed teaching. Halimbawa po yung 1 Corinthians chapter 11 verse 20. Ito po yung problema po natin. It is not to eat the Lord's Supper. Literally, it came from the word deiknon. It literally means dinner, supper. Thus, the Lord's Supper shall only be at the evening. Kahit saan po natin basahin, yung translation po ng deiknon is supper. And it is even defined by all of the Greek lexicon as chief meal occurring at evening. Ang tanong po, bakit ginagawa po natin ito sa bata? Ano authority po natin? At yan po yung ginagamit po ng mga denominasyon para po atakihin yung pag-observance natin na tinatawag na Lord's Supper. No? Liwanag naman ito, Lord's Supper eh. Hindi naman Lord's breakfast. So, anong katagalog ng tanghalian? Lunch. Lord's lunch. Sabi, Lord's dinner eh. Di ba? Hindi natatawa. So, sa Daniel chapter 5 verse 1, dito po si Belshazzar ay nagsagawa po ng isang dinner. No? Isang feast para po doon sa kanyang libu-libong mga tao.